Okay, so let's start to discuss about the plant structure. So meron tayong tatlong structure ng plants natin or major parts. We have the leaf structure, the stem structure, and the root structure. So mag-start tayo dito sa ating leaf structure. So the leaf structure, meron siyang tinatawag na parenchyma. So what do we mean by the parenchyma? So the parenchyma is ito, yung palisade parenchyma, that is the ground tissue, and we have also the bundle sheath parenchyma. So the parenchyma comprise the soft tissues of the plant. Okay? So para siyang thin they are thin, wherein it comprises the pith, the palisade, and the cortex, and also the leaf mesophyll and bundle sheaths. So, ang ating parenchyma ay nagre-regulate doon sa or kaya pinoprotectionan niya or it protects the vascular tissues upang sa ganon ay hindi lumalabas ang tubig. Kasi once na nagkakaroon ng bursting or kaya paglabas ng tubig dito sa mismong leaves or kaya nakikita mong may lumalabas na tubig dyan, it means affected yung mismong parenchyma tissues. So, ang mga parenchyma tissues natin are very thin. Okay? Very thin ang mga yan. It's look like a cotton or kaya paper wherein ganun lang yung kanyang lapad. Okay? Or kaya ganun lang yung kanyang size. So very thin siya ang ating parenchyma because the parenchyma contains a chloroplast. So ang parenchyma natin contains a chloroplast. So chloroplast that are termed, so kapag merong contained of chloroplast ang parenchyma, they are called Florenchima cells. Okay? Florenchima cells. Florenchima cells. Okay? So, ang tawag mo kapag ang parenchyma ay nag-absorb or kaya merong production of the chloroplast on that area, ang tawag mo doon ay Florenchima cells. So it means merong presence of Florenchima cells absorbing the chloroplast through the process of the photosynthesis. Kaya makikita natin bakit kaya green pa rin ito. Bakit kaya green ito? So it means kaya green ito, meron siyang presence of Florenchima cells. Yung Florenchima cells na yon present or kaya located in the parenchyma tissues. Okay? Wherein yung parenchyma tissues, there is a product of what we call on the chloroplast. Okay? So, yon. And then, makikita natin, meron tayong xylem and phloem. So, the xylem and phloem, yan ay vascular tissues wherein ang xylem, it absorb waters and mineral. Okay? It absorb water and minerals. And then ang phloem naman, siya yung located yung mismong water and the food. Okay? So the xylem is the one way only. So it means kapag sinabing one way only, walang mga cells dito or mga strain. Basta kapag one way, it means lumalabas lang siya without any trap. Okay? So, xylem means one way. So, ang xylem din, doon din ang labasan or exit of the excess molecules produced by the plants. Yun yung xylem. So, xylem, ang pinaka-entry or, pinaka-exit point of the excess molecule. Wherein, wala siyang mga walls. So, wala siyang mga walls. So, wala siyang mga walls dito. Wherein, free ka lang na lalabas. That is the xylem. And then, kapag phloem naman, so meron siyang mga walls. Okay? So, kapag ganito sana yung way ng xylem, meron siyang mga walls. So, kapag may mga walls yan,
Ang tawag na doon is two-way flow. Ito kasi one-way flow ang ating xylem. And then ang phloem naman is two-way flow. It means pwedeng pumasok doon and then meron ding transportation. Okay, transport of mineral and nutrients. Wherein merong strainer or a barrier so that during the entry point, kailangan ay ma-strain upang sa ganon ay kapag dumating na ito doon sa respective area kung saan siya pwedeng i-transport, so hindi na ito nagiging mahirap during the absorption. Okay? So yun yung tinatawag nating xylem and phloem. So ang plants natin para siyang community din na very busy sila sa transportations. Okay? Very busy sila sa kung ano yung mga ginagawa ng mga cells na yon. Kasi merong kanya-kanyang responsibilidad ang mga cells natin para at least yung plants natin makapag-grow. Okay, very busy ang loob ng plants natin. Pag tinitignan natin or kaya mina-microscope natin, every day yan or every minute or every hour, there is a multiplications process wherein very busy ang mga plants or kaya ang mga internal organ ng plants natin. And then, spongy mesophyll or spongy mesophyll. So kapag sinabi natin spongy mesophyll, nasaan yung spongy mesophyll dito? So the spongy mesophyll are located in the ground tissues. Wherein, ito yung spongy mesophyll. Okay? Behind the lower epidermis. So the spongy mesophyll is look like sponge. Wherein, siya ay malambot. Okay? Loosely packed cell with large air space. So it means ang spongy mesophyll ay merong large air space. Bakit kaya meron siyang large air space? Dito kasi nakalagay or nakatranslocate or kaya ang plants kasi natin, dito niya fini-fill out yung moisture or kaya dito niya tinatransport yung moisture or tubig upang sa ganon ay meron silang storage. So ang spongy mesophyll is the storage of moisture din. Okay? Pag i-imagine niyo ang sponge, yung sponge natin, once na sinubmerge mo doon sa tubig at inangat, di ba madaming naiiwan sa loob. So it means malalaki yung kanyang pores. So kapag malalaki ang pores niya, it means merong tubig na na-store doon sa sponge na yon. So ganun ang ginagawa ni spongy mesophyll. So ang spongy mesophyll, ito rin yung pinaka-emergency kit. Kapag sinabi nating emergency kit, once na wala ng tubig or once na kulang ang tubig, so yung storage ng tubig or kaya yung yung storage ng tubig ay dapat ma-maintain upang sa ganon meron silang pagkukuhanan during the drought. Kaya nakikita natin or napapansin natin bakit kaya hindi kaagad-agad namamatay ang plants during drought. Kasi meron pa silang mga reserve structure or reserve product para at least ma-overcome nila yung drought na yan. Okay? Next, epidermis. The epidermis is the protective tissue. So, where that epidermis located? We have the lower epidermis, the upper epidermis, wherein ang tawag sa kanila ay mga dermal tissues that are covering the entire surface of the plants. So the epidermis, yun yung nakikita natin sa epidermal part ng ating plants. Ito, yung nakikita mo or kaya yung kulay green, yan yung upper or kaya epidermis natin. Okay? That is the epidermis. Next, another one is the guard cells. So meron tayong dalawang position ng guard cell. We have the open and closed guard cells. So the guard cells are located in the epidermal tissues. So located siya sa epidermal tissues sa upper or a lower.
Pero karamihan ng mga plants natin, ang ating guard cell are located on the lower epidermis. Okay? Sa lower epidermis natin. So ito sana yung leaves natin. Ito yung pinaka-top niya, and then sa baba naman ang pinaka-lower part. So sa pinakalikod ng plants natin, nandoon ang stomata. Wherein ang tawag mo doon sa guard cell na yon is the stomata. So nandoon yung opening and closing of the stomata. So this is the guard cells. Guard cells. Okay? Guard cells. Yan, guard cells ito. Okay? So the stomata naman, the stomata, when it opens and it will close, especially yung kabuuan nito, ito, yung kabuuan nito, ang tawag mo dito is the stomata. Okay? So this is the stomatal pores, wherein it involved in the exchange of carbon dioxide and water between the plants and the atmosphere. Another one is the vascular tissues. So kapag sinabi natin vascular tissues, that is the main transport system of the plants. So saan located ang vascular tissues? So ang vascular tissues ay nasa gitna. Ito sana yung stem or leaves natin. Yeah, this is the leaves. Sa pinaka middle part ng leaves, horizontal position, sa pinaka middle part, doon yung vascular tissues wherein located yung phloem and xylem. So pahiga siya. Okay, pahiga. Ito sana yung leaves natin, ito yung upper and lower. Yung ating xylem and phloem or vascular are directly wherein pahiga. So the xylem distributed water and dissolved minerals upward from the roots to the leaves. So ang xylem natin, connected lahat yan, wherein merong highways. So ang ating veins or kaya yung ating cells ng plants natin, merong mga connection of veins, may connections of structure, wherein ay connected silang lahat. Walang nakakat. Kasi once na nakat, hindi maita-transport or maita-translocate ng xylem or phloem ang pagkain or food ng plants natin. Kaya dapat fully connected siya sa ibang mga parts ng plants natin. So sa leaves, connected siya sa stem, and dapat sa stem, connected siya sa roots. Wala naman siguro tayong nakitang plants na kung saan hiwalay ang roots at hiwalay yung kanyang leaves. Maliban lang kapag pinutol mo yon, di ba? And then phloem, it carries the food downward from the leaves to the roots. Another one is the stem structure. So in the stem structure, meron tayong tinatawag dito na vortex or cortex, I should say. So the cortex, where is the cortex here? So this is the cortex. Okay, this is the cortex that are located in the periderm or here in the bark. Okay, in the bark and the vascular tissues. So this is the vascular tissues. Yan, this is the vascular tissues. Yung nakikita nyo na bilog-bilog dyan sa gitna, ito, that is so-called the cortex. Okay? So the cortex are located between the periderm or the bark. So we all know, or did you know, that the cortex has a collenchima cells. So meron silang tinatawag na collenchima cells. Okay, meron silang tinatawag na collenchima cells to make up the bulk of the plant tissues. So ang collenchima ay, ang ginagawa ng collenchima ay ang ginagawa ng collenchima is to bulk the plant tissues upang sa ganon hindi natutumbay yung trees. Kasi kapag wala yung mismong vortex wherein located doon yung collenchima, yung stem na yon soft. So it means natutumba siya. Okay? So to support yung mismong leaves and to support yung mismong body structure nung puno na yon or nung plants na yon, the cortex is responsible
for the production of the collenchima cells. Okay, the collenchima cells, ang ginagawa ng collenchima cells ay it makes the bulk of the plant tissue. So it means pinapatibay niya or kaya pinapasiksik niya upang sa ganon, eto, collenchima. So pinapasiksik niya yung mga bilog-bilog na yan dito sa part ng cortex upang sa ganon ay magiging matibay yung pagtayo ng plants na yon. Naintindihan? So, sabihin nyo lang kung hindi nyo naiintindihan. And then, ang cortex kasi, it help. So, the cortex helping or help in support a new plant growth. Okay? Once na nagkaroon ng sanga dito, because of the collenchima cells. The collenchima cells, once na nag-matured siya dito, it means ready na for the production of the shoots or branches. Once na nagkaroon ng branches ang isang plants, it means matured or bulk na yung collenchima cells. Yung collenchima cells is located in the cortex. Okay? Located siya sa cortex. Next, pit. What is pit? So the pit is the soft region comprised of the parenchyma cells. Okay? So where is the pit? So this is the pit wherein meron ding mga collenchima cells. Ayan yung mga collenchima cells. So ngayon, anong pinagkaiba ng collenchima cells sa sclerenchyma? Sclerenchyma. Okay? Anong pinagkaiba nila? So ang sclerenchyma, siya din yung provider of structural support, okay, to the plant. So, provider, kaya nagiging straight pala yung puno, kaya pala nagiging matayog yung puno or hindi siya, ang puno kasi kapag nag-grow, pataas, di ba? Hindi yung paganyan, hindi pa ganyan ang puno or hindi siya pahiga. Di ba? Maliban lang kapag ito ay nabagyo. Pero karamihan ng mga trees natin or mga plants natin, bakit kaya kapag nag-grow, tumatayog siya or lumalaki? Or kaya nag-i-stand out? Hindi siya nagdudrupi or hindi nagkakaroon ng deformities yung kanyang pagtayog kapag sa normal conditions because of the sclerenchyma cells. So the sclerenchyma cells is present doon sa plants natin or dito sa bark or kaya sa puno to support, okay? To provide structural support, okay? To provide structural support to the plant stem, okay? To provide or structural support to provide a plant stem keeping it upright, okay? So kapag ang sclerenchyma cells ay tumatayog siya because of the sclerenchyma cells. So kapag ang puno tumatayog or kaya lumalaki upright, it is because of the sclerenchyma cells. That's the term. Kaya tumitibay ang isang puno because of the collenchima cells. Okay? Collenchima cells. Ito yung mga collenchima cells. So, ang sclerenchyma cells are heavily thickened wall. Okay? Meron siyang matigas na wall containing the lignin. So, para makapag-produce or kaya para yung sclerenchyma cells ay manatili at ma-preserve, kailangan there was be a production of what we call on lignin. Anong ibig sabihin ngayon ng lignin? Okay. So the lignin is a enzymes wherein ginagawa niya ay ang ginagawa niya is to rigid yung mismong plants. Okay? Ang ginagawa ni lignin is nire-rigid niya yung mismong
plants. Okay? Meron siyang contain of the lignin. Next, we have the vascular cambium. So the vascular cambium is the main meristem in the stem. Okay? So cambium ang pinaka main meristem. Okay? In the producing of undifferentiated wood cells inward and the bark cell outward. So, nasaan ngayon ang vascular cambium? This is the vascular cambium na kapag makikita natin sa